O Yenny. No. So good afternoon. Excited ba kayo sa word? Amen, no? Wala bang uuwi dyan dahil ako ang nakita nyo ngayon? Praise God, no? Na July na tayo, lumipas na yung half year, malapit na ang Pasko, no? Ilang buwan na lang, Pasko na, Merry Christmas sa inyo. At may bago tayong topic, bago natin iwan yung June topic natin, o June theme natin, huwag niyong kalimutan yung prayer is very important. Sino ang nag-grow sa kanyang prayer life? Sino nakakita ng mga results sa prayer life? Di ba prayer works? Talagang merong the prayer of a righteous person is powerful and effective. So, this whole month of July, we will be tackling about God is faithful. Kung di pa darating ang Lord, tatapusin natin to. And I hope wala pong mag-absent po sa inyo. So, okay. At sana wala pong matisod sa inyo. Ako na naman yung speaker. No, at wag nyo rin akong tulugan. Mainit ba? Pumapaypay yung iba sa inyo eh. Kung mainit kayo, palagay nyo sa suot ko. Ano? Hindi, walang lining yan. Hindi yan talaga coat. Anyway, so God is faithful and we need to understand the faithfulness of God. Tapat ang Diyos. Na kahit hindi ka nananatiling tapat kung minsan, makikita mo, kumakain ka pa rin. Buhay ka pa rin. No, pinagpala pa rin ng pamilya mo. Bakit? Kasi nga, tapat ang Diyos. Now, sa 4 topics na pag-uusapan natin, mauuna ito ngayon, itong topic na God is faithful to His Word. In other words, sa panahon namin, tinatawag namin meron siyang palabra de honor. Alam niyo yung palabra de honor? Word of honor. Sino sa inyo ang hindi pa nasira yung salita nyo kahit pinsan na kapag sinabi nyo, tinutupad nyo? O, kita tayo sa church tayo mamaya 1:30. Magtutuklak na. Where na you? No, papunta na mi. Nasa banyo pa niyan, no? Marami sa atin di tayo faithful sa word, pero this afternoon, we need to understand kung gaano, it's very important to understand kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang mga salita. When the Bible says God is faithful, it means God is completely trustworthy. Hindi lang kalahati, but completely trustworthy, reliable, and true to every promise He makes. He does not change, lie, forget, or fail. You can build your whole life on Him because He will always be who He said He is and do what He said He would do. Hindi nagbabago ang karakter ng Lord. Lalo na ang word niya. It's very important na, hindi ko lang pero nakalimutan ko na yung verse. Pero sa Book of Psalms, sinabi ni David na mas ino-honor ng Diyos ang kanyang salita kaysa sa kanyang pangalan. Nung bata ako, hindi ko po maintindihan to. No? Kasi, di ba yung name niya above all names? Pero why God is honoring His word more than His name? Because kung in the Bible, lalo sa Old Testament, kung anong pangalan mo, ikaw yun eh. Kahit ngayon eh, di ba kapag, andyan na naman si Paratot, yung mga ganyan, no? Andyan na naman si Sinungaling, andyan na naman sa panahon namin, yakbalo nung gagawin niyo pa yun. Andyan na naman si Mais, yung nagmamais lang. No, yung kung ano yung ugali mo, yun ang nagiging pangalan mo. Kaya nga, yung pangalan ay walang kwenta kahit maganda siya, pero kung di yan nakikita sa ugali mo. Kaya nga po yung word ng Lord is very important na makita natin na talagang hindi magsisinungaling ang Diyos. Lahat ng sinabi niya, tinupad niya, at tutuparin niya ang mga propesiya pa. So let me begin with Lamentations chapter 3, verse 22-23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end.
They are new every morning. Great is your faithfulness. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we just want to thank you for this wonderful afternoon, a wonderful day that you've given us, Lord. And we thank you for the supernatural strength, Lord, na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, buhay pa po kami at meron kang plano sa aming mga buhay. Father, I ask you in the name of Jesus to bless all the people, lahat ng mga young people, even yung hindi na young people na nag-attend po ngayon at naka-online, i-bless you po silang lahat, maging mga first-timers, Lord. Open the eyes of their understanding that they may receive the full revelations, the full blessing from your word, so that we may be transformed by the renewing of your mind, our mind, Lord, through your powerful word. And as I declare your word, Lord God, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people this afternoon. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat may magsabi ng Amen. Palakpakan natin ng Lord. Sabi ni Solomon dito, no, the steadfast love, yung firm love ng Panginoon na hindi nagbabago, it never ceases. Hindi yan nagmamaliw, hindi yan nagfe-fade. Hindi yan nawawala. Alam niyo ba kung minsan, lalo na sa mga edad yung yan, pag dinefine mo yung love, it is more on feelings, emotion. Di ba? Mahal mo siya kasi meron kang nararamdaman. Kaya nga, kung minsan yung mga tao kahit na may asawa na or mag-boyfriend pa lang, kapag nakikipaghiwalay, ano yung reason kung minsan, hiwalay na tayo kasi wala na akong nararamdaman sa'yo. But yung tunay na love, ang Diyos lang ang pwedeng mag-define. Hindi ang LGBTQIAXYZ, hindi ang mga senador, hindi yung mga taong genius. Ang Diyos lang, because 1 John 4, God is love. Siya lang ang pwedeng mag-define ng love. And love is not based on feelings, it is volitional. It is a decision na kagaya ng Diyos na kahit walang special feelings, hindi kinikilig ang Lord sa atin. In fact, siguro nandidiri ang Lord sa atin, mga kasalanan tayo, pero sabi ng Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. Why? Because of His love. For God so loved the world. It is not based on feelings. Kaya kayo, no, yung mga edad nyong yan, yung nakita nyo yung crush, nagapuhan kayo, nagandahan kayo, no, feelings lang yan, hindi pa yan love. Amen. Hindi yan love. Hindi kasi mahal ko siya. Mamuting-muting, hali. Emotion lang yan. Sa susunod, na kapag nagsawa ka na sa kanya at meron kang mas nakitang mas cute, doon ka na naman titibok kang puso mo. Nakala mo, pag-ibig naman. That is not love. It's an emotion. And madalas, it's full of lust. Libog. Salamat sa amen. No? Nandiyan pa, may kausap ba ako dito? Yung iba nakaganon. Di ba nabanggit ko na yung word na noon, last week? Nabanggit ko sa inyo na para hindi man yung last nyo, yung libog nyo, huwag kayong manood ng kung ano-ano. Kung may pumapasok na mga lustful thought, i-pull nyo yan. Sabi ni Paul, every thought that sets itself against the knowledge of Christ, ito'y kontra kay Kristo, we need to pull them down and take every thought captive and make it obedient to Christ. We have that power. Pwede mong piliin kung anong isipin mo. No? Alam niyo yung panahon namin, meron yung tinatawag na kapag sa unang tingin daw sa isang babae na maganda, sexy, hindi pa kasalanan. Yung unang tingin. Kaya sabi ko naman, dahil ako, medyo loko-loko po ako noon, sabi ko, tol, kanya, pag tinignan na natin, minsan, wag na natin alisin yung tingin natin para hindi tayo magkasala. Isa lang siya. No? Hindi mo tinignan ng pangalawa, di ba? Minsan na lang. No? Ganyan ako kapilosopo noon. Pero, alam nyo, hindi yun ang love. Ang love ng Lord sa atin, kahit na hindi ka kaibig-ibig,
Sabi diyan, yung steadfast love niya, it never ceases. Hindi nagmamaliw, hindi nagfe-fade. Di ba yung feelings nagfe-fade? Kahit sa mag-asawa, nandiyan si Pastor Joshua, nandiyan pa yung feelings yung kinikilig-kilig. Wala na, di ba? Pero mahal niyong isa't isa because yung pagmamahal niyo nakabase sa pag-ibig ng Diyos. Na kahit anong mangyari, in sickness and in health, sabi nga ni Pastor Joshua sa amin na nangyayari sa kanila ngayon, nag-iibagan pa rin sila mag-asawa. Amen. So ito yung pag-ibig ng Diyos sa atin, it never ceases. Ganito katindi ang pag-ibig ng Diyos. His mercies, yung habag niya sa atin, yung awa niya sa atin, never come to an end, hindi siya nagbabago. Ito pa yung maganda. They are new every morning. Kaya sinabi dito, great is His faithfulness. Bakit dakila yung katapatan ng Diyos? Because yung pag-ibig niya at yung kanyang habag sa atin hindi nagbabago. In fact, halimbawa, nagkasala ka ngayon, ang araw mo ngayon, it is ruined, pero paggising mo sa umaga, bagong pag-asa, bagong pag-ibig, bagong mercy, bagong grace ng Lord sa iyo. Kaya nga, tinawag ang Diyos na great is His faithfulness. Kaya nga po, ito yung dapat nating malaman ngayon for the whole month na kahit ngayon pa lang, dapat niyo maintindihan na tapat ang Diyos. Di niyo ba na ito? Na tapat ang Diyos? Great is His faithfulness. They are new every morning. Alam niyo ba, mula nung linikha ng Diyos ang sun, hindi pa yan na-postpone. Hindi ko muna pasisikatin ang araw. Bagamat kung minsan bumabagyo, pero nasa likod ng mga ulap, nandoon ang araw, sumisikat pa rin. O kaya, hindi pa natin nakita na ang araw ay umaandap-andap na, napupundi na parang bombilya siyang kailangan mong palitan. Bakit nga? Kasi nga, tapat ang Diyos. Every morning, sariwa ang pag-ibig niya. Kung sariwa, lahat sariwa sa atin. Amen. Wala pa sabihin yung kaya ngayon. Anyway, we study God's faithfulness so our hearts can stop worrying. Kung minsan nagwo-worry tayo because hindi ka naniniwala na tapat ang Diyos. Na tapat ang Diyos that He will sustain your family, He will sustain your studies. He will sustain you sa lahat ng bagay. Tapat ang Diyos. Kaya ito yung pag-aaralin natin so that we can stop worrying about if He will come through and start trusting that He already has and always will. Kaya number 1, na pag-aaralan natin, first point, God is faithful to His word because His word stands forever and never changes. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Isaiah 40 verse 8, the grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever. Bakit ang inano ni Isaiah dito yung grass? No? Kasi kung minsan, di ba, may sabihan tayo yung masamang damo, mahirap mamatay yan. No, ikat mo, tanggalin mo. Kung minsan, binunot mo na dahil meron pang natitirang ugat kung minsan. Tapos, in a few days, lalo pag umulan, meron na naman damo. Pero, kung parang forever yung damo na hindi namamatay, mas lalo na ang salita ng Diyos. Ang damo, matutuyo pa rin yan. Mawawala pa rin yan. Pagiging yung mga bulaklak. Lahat ay temporary. Everything is temporary, pero yung salita ng Diyos ay mananatili. Sinabi rin yan ni Peter, no? Kinote niya uli yan sa 1 Peter 1:24-25. As the scriptures say, people are like grass, their beauty is like flower in the field. Kaya nga yung iba sa inyo, maaaring magaganda at gwapo kayo ngayon, mag-fade din yan. Darating ang araw, parang katulad nyo na kami na meron ng nakikita nyo ba yung mga corduroy ko? No. Bata pa kami, mahilig na kami sa corduroy. Lalo na kung Levi's yan, ang mga pantalon. Magkaka-corduroy din kayo. Di ba ngayon parang planchado ang mukha mo? Parang lilagyan ng plastic balloon sa sobrang Pero sabi diyan, nawawala pa rin, the grass withers and the flowers fades, but the word of the Lord remains forever. And that word is the good news that was preached to you. Yung word
hindi na mawawala yung good news, yung gospel. The gospel is about Christ, the love of Christ. That salvation is only found in Christ alone. Amen. So what he said yesterday is still true today and it will still be true tomorrow. Hindi na magbabago yan. Di ba, kung minsan naririnig natin, lalo na sa mga ngayon, ang Bible, lalo na ako narinig ko ito sa mga LGBT, hindi tayo galit sa kanila o hindi natin kamumihan. Mahal sila ng Diyos, pero hindi ayaw ng Diyos ang kasalanan. Kasalanan sa Diyos yung mga sexual act na lalaki, babae. Lahat ng tao, pati yung mga karumal-dumal na mayroong mga ginawa, mga kriminal, mahal ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao nararanasan ang pag-ibig ng Diyos dahil wala sila sa Diyos. Na kung minsan naririnig ko na yung Bible, hindi na daw yan napapanahon. Anong natin dyan? Sabi sa Psalms 119:89, "Forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heavens." Isipin nyo, in the heavens, yung first, third, second, and third heaven, nandyan nakafix na yung word ng Lord, hindi na yan nagbabago. And that is why, hindi ka pwedeng mag-pray, talking about prayer, you can never pray against the word of God. You can never pray that is not aligned with the word of God. Hindi yan sasagutin ng Lord because God will not dishonor His word. For example, noong 2007, first year ako mag-dialysis, marami sa inyo hindi pa isinilang noon. January 27, 2007, nag-dialysis ako. At nalaman ko nag-dialysis ako, pero may plano na ako maglingkod sa Lord noon. Sabi ko kay Lord, sabi ng doktor, magda-dialysis daw po ako at hindi, ang dialysis ko dahil end stage na yung failure ng kidney ko. Kumbaga, hindi siya stage 4 lang, end stage na siya. Wala nang pag-asa na hindi na buhay yung mga kidneys ko. So dialysis is forever. Ang sabi niya, sabi ko sa Lord, ito yung prayer ko. Makinig kayo kung mapapaiyak kayo. Lord, kahit hindi mo ako pagalingin, maglilingkod ako sa iyo. Na-touch ba kayo? O talaga lang makapal na yung mga nyo? Di ba nakaka-touch, no? Tingnan mo, kahit hindi siya pagalingin ng Lord, maglilingkod daw. Ang ganda! But does it align? Is it aligned with the Word of God? Does it agree with the Word of God? No. Kasi yung karamdaman ay binayaran na ng Panginoon maging sa krus ng Kalbaryo. By His stripes, you were healed. Kung titignan natin yan sa 1 Peter 2:24, lalo na kung New King James, ang nakalagay doon, by His stripes, you were healed. Kalooban ng Diyos. May mga magulang, siguro sa mga narinig niyo, Lord, wag na lang po yung anak kong bigyan yung karamdaman, ako na lang. Si Lord ba, sa ngayon po, ang Lord bang nagbibigay ng karamdaman? Hindi ba the thief comes to steal, kill, and destroy? Ang Diyos ang nagpapagaling, siya ang nagbibigay ng long life. Yung iba, sinasabi nila, 19 years old, 20 years old namatay, ay tapos na siguro siya sa kanyang mission. Anong mission ang tinapos niya? No? Thesis, no? Pinatay siya ng diablo because the thief, John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. I have come that you may have life, an abundant life. No, even in the Old Testament, sa Psalms 91, I think verse 16, with long life will I satisfy him and show him my salvation. Hindi kalooban ng, bagamat siguro kung Kristiyano siyang namatay ng 19, 20 years old, nasa langit siya, pero sayang, hindi na fulfill yung purpose ng Lord sa kanyang buhay dahil ninako ng diablo ang kanyang buhay. And that's why we cannot, you can never pray na anong pagsabi ng Bible? Ito, siguro alam niyo ito, do not be unequally yoked with unbelievers. Huwag kayong makipamatok. Ang ibig sabihin yan, kung halimbawa, time mo na, ready ka nang mag-boyfriend. Kailan kayo ready mag-boyfriend, mag-girlfriend?
Kapag, naririnig pa rin dito, 25 eh. Last week pa yan ah. Merry Christmas. Kapag mag-boyfriend, girlfriend ka, kapag ready ka ng mag-asawa, di ba? Now, ngayon, kung ready ka ng mag-asawa, ang tawag dito, physically, emotionally, no? Ngayon, sabi nga ng Bible, do not be unequally yoked. Pero yung nanliligaw sa'yo, hindi Kristiyano. Yung nagugustuhan mo, hindi Kristiyano. Tama ba na magpatuloy ka na ligawan o magpaligaw? Hindi. Wala nga naman sabihin mo. Kasi yung iba, nung panahon namin, sinasagot nila yung mga hindi Kristiyano. Marami sa kanila, hindi magandang buhay nila ngayon. Hiwalay na. Broken family. Dahil linabag nila ang utos ng Bible, do not be unequally yoked. Huwag kayong makipamatok, huwag kayong makipag-partner sa hindi Kristiyano. Eh Lord, wala kasing gwapo sa church. Sino may sabing walang gwapo sa church? No? Baka bulag ka, pa-check mo ang ano mo. You can never pray yung mga prayers, Lord, siya na lang po, kahit hindi po siya Kristiyano, siya na lang po. You can never pray na ano. Hindi ko kontrahin ng Lord yung do not be unequally yoked with unbelievers yan. No? Sa NIV, do not be yoked. Sa do not be unequally. No? Di lang siya unequally yoked together with unbelievers. Kaya nga, yung word ng Lord is firmly fixed, hindi mo na yan mababago. Kapag ang word ng Diyos nagbabago, hindi siya perfect. Pero dahil perfect ang Diyos, infallible, walang mistake, perfect ang kanyang word, hindi yan magbabago. Hindi nagkamali ang Diyos nang nilikha niya si Adan at Eva nagkasala. Alam niya magkakasala si Adan at Eva. Nasa simula yun. Mamaya pagkikita ko sa inyo paano niyang nalaman. Sa Matthew 24:35, sabi diyan, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Heaven and earth will pass away. Lahat, sinasabi nila, hindi na uso ang Bible ngayon. Alam niyo si Reuben Voltaire, I think nabuhay siya 18th or 17th century. Ang sabi niya, katulad lang ng mga sulat ni Socrates, ni Confucius, sino pa ba yung iba? Shakespeare, maluluma yan. Hindi na magiging uso. Ang Bible na yan, mawawala din sa uso. Take note, noon ito. During, I think, kung di ako nagkakamali, 18th century. Sabi ni Reuben Voltaire, wala na yung Bible na yan. Namatay si Reuben Voltaire, yung kanyang bahay, ginawa ng Diyos na, ang tawag dito, pagawaan ng Bible. Hanggang ngayon, nasa Europe yun. Tignan niyo kung paano kumilos ang Diyos. Ganun sinasabi mong mawawala ng Bible, mamamatay ka na, yung bahay mo, gagawin kong production ng Bible. Patay na si Reuben Voltaire hanggang ngayon. Hanggang ngayon, number 1, ang best-selling ang Bible. May mga best-selling kuminsan seasonal lang. Pero ang Bible, every year, number 1 best-selling. And yet, ang Bible, ang the most hated book in the whole world is the Bible. Why? Because yung Bible lang ang totoo. Ang Bible lang ang buhay. The Word of God, Hebrews 4:12, is what? Living and active, sharper than any double-edged sword. Isa lang ang book, isa lang ang libro na buhay sa buong mundo. Sa library, merong library sa US na millions of books nandoon. Nakalimutan ko rin tawag doon sa library nila. Pero out of millions and millions of books na nandoon, isa lang ang libro na buhay. And it is the Bible. Buhay ang salita ng Diyos. Heaven and earth will pass away. Lahat tayo, pati yung mga nagsasalita na hindi nauso ang Bible, katulad ni Reuben Voltaire, mamamatay ang mga yan, pero ang salita ng Diyos, hindi mawawala, hindi mamamatay. Kailanman ay buhay dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. So huwag kayong mag-a-agree dun sa mga hindi na mauuso ang Bible. Marami nang namatay na nagsabi niyan, pero hanggang ngayon, buhay pa rin ang Bible.
Kinamumuhian ng Bible. Bakit? Hindi dahil masama ang Bible. Dahil ang dyablo, alam niya, ito ang tunay. Kaya ang sabi ko nga sa inyo, I think nasabi ko ito sa inyo last time, na anong religion ang kinamumuhian nila? Christianity. Bakit hindi sila galit sa Muslim, sa Buddhist, sa Hindus? Ang dadami ng mga yan, mararami sila. Mga major religion yan, no? Christianity, Hinduism, Muslim, Buddhism, no? At ano pa yung isa? Jewish. No? Pero bakit ang kinamumuhian sa lahat ang Christianity, mga Kristiyano? Dahil tayo lang ang merong buhay na Diyos. Alam ng dyablo. Nilalagyan ng dyablo ang bawat tao ng hatred sa ano. Bakit ang Bible lang ang pinagbabawal sa ibang bansa? Ngayon, iniisip na nila yan na ipagbawal ang ano. Pero buti na lang, merong nagsasabing kailangan natin ang salita ng Diyos sa mga paaralan dahil sa mga nangyayari sa kabataan. Number 2, God is faithful to His word because His word always fulfills the purpose He sends it. Isaiah 55:10-11, as the rain and snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth, making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. Kung paano daw yung ulan at saka yung snow, hindi yan babalik, no? Evaporation, condensation. Alam nyo ba, ewan ko kung napag-aralan nyo sa science, kailan ba na-discover yung evaporation? Walang nakakatanda sa inyo? Walang may favorite ng science, no? No, I think parang 18th century din yan, na yung ulan pala, pag umulan, mag-evaporate, no? Pag pinakuluan mo, magko-condense, papanik sa langit at magpo-form ng clouds, pag mabigat na yan, uulan. Kailan lang nila na-discover ito? Pero noon pa man, more than 3,000 years ago, ganyan nakatagal, pinaalam na ng Diyos kay Isaiah, no, itong methods of condensation at saka evaporation, na hindi babalik daw. Bumabalik pala yung snow at saka yung ulan sa langit. Pero hindi yan babalik without watering the earth. No, at nagiging pinapalusog niya yung mga halaman, nagfo-flourish, namumulaklak at nagano po ng mga bunga, mga puno at halaman. So is my word, ganun din ang word ko, sabi ng Panginoon, that goes out of my mouth, it will not return to me empty. Hindi babalik sa akin yan empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Kaya alam nyo, the best prayer that you could pray is the Word of God. This is how I pray. No, lalo na, una, pong 2007 na naman, na nag-dialysis ako. 19 and a half years na ako nagda-dialysis. Sabi ko, Lord, ang dami kong kasalanan, mukha akong pera, gusto kong yumaman, napabayaan ko ang health ko. Puro junk food ang kinakain ko, puro Lucky Me. Ngayon, namalas me ako. No? Sabi ko kay Lord, pero Lord, alam ko, hanggang ngayon, mahal mo pa rin ako. That is according to the Word of God. At dahil mahal mo ko, alam ko, hindi mo ko pababayaan. Lahat ng gastusin, ibibigay mo pa rin dahil mahal mo ako. And then, ang prayer ko ngayon, Lord, di ba, sinabi mo sa iyong salita, ikaw ang aking kalakasan, ikaw ang aking kagalingan. Pag natatakot ako, lalo na yung mga nako-confine ka, no? Alam ni Pastor Joshua, ma-opera ka. Ako dapat yung mga operation ko, lalo na po dito, major din siya. Pero dahil mababa daw ang presyon ko, dapat gising ako na-feel ko yung hiwa. Sabihin mo na lang sa amin, ang sabi ng doktor, kapag nawawala na yung pagmamanhid, injection na Dok, nararamdaman ko na po yung hiwa ako. Tsaka yung mga pinuputol yung ugat. O sandali, bibigyan ko pa ng ano. Dapat hindi ko nararamdaman yun dahil baka daw hindi na ako magising kapag pinatulog ako. Pero ang prayer ko, Lord, sinabi mo sa iyong salita, you will never leave me nor forsake me. When you pray, pray the word of God. Wala kang pera. Lord, sinabi mo, you are my Jehovah Jireh, the God who provides, that you will supply my needs. Philippians 4:19, not according to the salary of my parents, not according to my
money, not according to my allowance, but according to your riches and glory. That is a powerful prayer because you agree with the Word of God. Lord, ako lang ang Kristiyano sa aming tahanan ngayon. Pero sinabi mo, believe you and your household will be saved. Naniniwala ko, lahat sila, darating ang araw, kasama ko na silang nag-church. Maraming testimony, ganyan, I tell you, marami nag-start sa mga katulad nyong youth. Pinag-pray hanggang sa lola, lolo na born again. Bakit? Ang prayer nila naka-align sa Word of God. Bakit? Kasi parang sabi ng Lord, hindi babalik sa akin ang salita ko na hindi ma-fulfill para mong binabalik sa Diyos yung salita niya. So bago yan babalik, anong gagawin ng Diyos? I-fulfill niya. Lord, sinabi mo, you will provide according to your riches. Binabalik mo sa Lord. So bago yan babalik sa Lord, nakasupply na yung need mo. It will accomplish for the purpose I sent it, ang sabi ng Panginoon. Ano man ang purpose. Kaya maganda, para maganda yung, tama yung prayer mo, lagi kang magbasa ng Bible. Dahil yung Word of God, it is firmly fixed, ang Word of God lang ang pakikinggan ng Diyos. Ngayon, paano, Pastor, kung yung prayer ko ay, yung inihiling ko wala sa Bible? Halimbawa, no? Lord, saan ba ako mag-aaral ng college? Sa ganito, wala sa Bible yan, di ba? Hindi mo makikita yan. Hindi mo makikita dyan yung RCC, na hindi ka masisi, no? Hindi mo makikita yan, ang AU, Adamson, or Ateneo. Pero nakasulat pa rin sa Bible, ano? Lord, ito po ang hinihiling ko, pero hindi ko alam kung kalooban mo. Kaya nevertheless, Lord, let your will be done and let your kingdom come. Best prayer pa rin kasi the best thing that could happen to your life is the will of God. Not my will, Lord. Not my will. Lord, gusto ko mag-aral sa RCC para hindi ako masisi. No. Pero Lord, kung lidadala mo pala ako sa AU, di okay na lang, Lord. Kaya-arte mo pa muna. Kasi inano mo, let your will be done. Amen. Kaya kung di nyo alam kung nasa Word, lagi niyong sabihin, Lord, let your will be done. Yung kalooban mo. Kasi yun ang pinakamagandang pwedeng mangyari sa inyo. Yung kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban ng nanay mo o parents mo. Bagamat maganda ang kalooban ng mga parents ninyo. Pero pinakamagandang kalooban, pinakamagandang plano, walang iba kundi ang plano ng Diyos. Kaya sinabi niya noon pa man, I know the plans I have for you. Plans to what? To prosper you and not to harm you. Plans to give you what? A hope and a future. So when you pray, pray the Word of God. Matthew 5:18, I tell you the truth, ang sabi dito, until heaven and earth disappear, not even the smallest detail of God's law will disappear until its purpose is achieved. Pwede ba natin ipakita sa NIV to? No? Medyo ako dito, pero para mas maganda yung NIV. Ayan, sige, matutulog muna kami. Okay, sabi niya, for truly I tell you, until heaven and earth disappear, no, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, not one character, kahit isang tuldik, sabi diyan, no, by any means disappear from the law until everything is accomplished. Mawawala na ang langit at lupa, pero hindi mangyayari yan hanggat hindi natutupad ang mga propesiya, ang salita ng Diyos. Kahit isang tuldik lang ay tutuparin ng Diyos yan. Kahit isang karakter lang yan, kahit isang kama lang yan, tutuparin ng Diyos yan. Bakit? Kasi nga, God is faithful to His Word. Merong palabra de honor ang Diyos. Di ba kung minsan nadidisappoint kayo sa parents nyo? No, anak, kapag ganyan ang grades mo, bibilihan kita ng iPhone. Wow! Ngayon pala, iPhone 3 pa yung pinakauna pang na hindi mo na Di ba nabibigo ko minsan? Ang tao ko minsan mabibigo tayo kahit parents natin. Mabibigo tayo. At marami din mga bata katulad nyo na nangako na sa mga parents. Kapag ako na nagtrabaho, ako na magbibigay ng pera sa iyo. Bibiling kita ng bahay. May mga kakilala ko ngayon, hanggang ngayon, yung kanyang parent nangungupahan. Bakit? Kasi nga yung tao sinungaling.
Nanay na niya yan, tatay na yan, no? Ay, yung iba sa inyo, ay ako, pastor, hindi ko gagawin yan. Ay, dilawenta mo. Pero yung Panginoon, yung pangako niya, kahit na isang quit lamang po yun, one character, hindi pwedeng hindi niya tuparin. Kapag merong prophecy sa Bible, lahat ng prophecy accurate. Hindi katulad ni Nostradamus. Kilala niyo si Nostradamus? Isa sa mga pinakasikat na manghuhula. Yung kanya, pag merong natupad, kahawig lang. Pero yung mga details, hindi kamukha. Sa Bible, pati details. Ngayon, di ba, yung 666, saan lalagay yon? Sabi ng Bible. Sa kanang kamay at sa ulo. Ngayon, dalawa lang ang pinaglalagyan nila ng microchip. Kamay, pero pwede siyang left and right. At sa ulo din. Pero darating ang araw, i-improve pa yan. Wala nang ibang kasi mas malakas yung kanan eh. Ilalagay sa kamay. Bakit pati ulo? Kasi pag wala kang kamay, ilalagay sa ulo mo. Problema kung wala kang ulo. Saan ilalagay yan? Di ba? So, ligtas ka, hindi ka tatatakan ng 666. Ligtas ka. Numbers 23:19, God is not human that He should lie. Hindi sinungaling na, ibibili ng katingin ko, pinapangako ko, best, no? Sa birthday mo, akong bahala. Not a human being that He should change His mind. No, does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? No? Hindi nagbabago. Pastor, di ba sa Bible, meron yung nagbago yung kaisipan ng Diyos? Sabi niya kay Jonah, gugunawin niya Ninive, pero hindi man niya ginunaw. Nagbago ba ang isip ng Diyos? Hindi. Sabi ng Lord, gugunawin ko kayo kung hindi kayo magsisi. Pero dahil nagsisi sila, hindi na ginunaw ng Diyos. Consistent pa rin, no? Yung character ng Diyos, hindi nagbabago. God is a forgiving God, a merciful God. No, merong kwento sa Bible, sino nakakaalam ng faith ng centurion? So meron lang ito, matatanda na kasi sa mga Kristiyan, puro sila ang amen ng amen eh. Alam nilang centurion. Yung hindi nakakaalam sa inyo, ito yung ang centurion. No, when Jesus had finished, sa Luke 7:110, when Jesus had finished saying all this to the people who were listening, He entered Capernaum. There a centurion's servant whom his master valued highly was sick and about to die. Yung centurion, meron siyang servant na talagang mahal niya po yung servant niya. Maluba ang karamdaman at malapit nang mamatay. The centurion heard of Jesus, na nagpapagaling si Jesus. Wala siyang Bible. Narinig lang niya itong Jesus na ito, mabuti siyang tao, nagpapagaling siya. No, and sabi niya, and sent some elders of the Jews to him. Nakiusap siya sa mga kaibigan niyang Hudyo and asking him to come and heal his servant. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him. This man, ang sabi ng mga Hudyo na pinadala ng centurion, this man deserves to have you do this because he loves our nation and has built our synagogue. So anong ginawa ng Lord? Di ba sabi ko, nasa pang-Israel lang ako, naalala niyo yung Canaanite woman? Pero bakit pumayag ang Lord dito? Hindi rin ito Israelite. Romano siya, ang centurion. Kasi mahal niya ang Israel at tinulungan ng mga Hudyo na mag-build ng mga synagogue. So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say him, nagpadala naman siya ng mga kaibigan niya. Nasabihin mo kay Lord, Lord, don't trouble yourself for I do not deserve to have you come under my roof. So nagpadala siya ng mga kaibigan, sabihin niyo kay Lord, huwag na siyang pupunta sa bahay ko, hindi ako dapat na pumunta siya sa ilalim ng aking silong, ng bahay ko. Sabi po niya, that is why I did not even consider myself worthy to come to you. Kaya hindi. Kaya ang pinadala niya, mga Hudyo kapwa niya. Ganito mapagpakumbaba itong centurion, hindi man ako worthy na lumapit sa iyo. But say the word. Ito ang maganda sinabi niya. Sabihin mo lang ang salita. Say the word and my servant will be healed. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Alam nyo, Lord, just say the word. Pinasabi niya doon sa mga kaibigan. Sabihin niyo lang po yung salita kasi siya ay sabi niya, dahil centurion siya, meron siyang position sa pagiging sundalo, inuutusan niya yung sumusunod sila.
Lord, kaya ganun din, nung narinig ni Jesus, sabi sa verse 9, when Jesus heard this, He was amazed. He was perplexed. He marveled. Alam niyo po, yung reaction ng Lord dito sa Greek, paano yung marveled? Wow! Narinig yung sinabi niya. Narinig yung sinabi niya yung centurion. Wow! Sabi ng Lord, napawaw si Lord. And napawaw si Lord, ang sabi niya, he was amazed and turning to the crowd following him said, I tell you, I have not found such great faith in Israel. Wala pa akong nakikitang ganong katindi ang pananampalataya ngayon sa Israel. Dalawa lang ang sinabihan ng Lord na merong great faith. Yung Canaanite or Syrophoenician woman, at saka ito ngayon, yung centurion. Hindi pa sila mga Israelite. Mga pagan sila. Mga Gentile sila. Pero sabi ng Lord, wow, matindi. And then, sabi niya sa verse, and then the man who had been sent returned to the house and found the servant well. Sa Matthew 8:13, mas detailed siya. And to the centurion, Jesus said, go, let it be done for you as you have believed. Kung ano yung pananampalataya mo, kung paano ka naniniwala, mangyari according to your faith. Kaya mangyayari sa'yo yung pinagpipray mo, kapatid, according to your faith. Kaya sabi niyan, go, let it be done for you as you have believed. Go, let it be done for you as you have believed. Ano yung pinaniniwalaan mo? And the servant was healed at that very moment. Ngayon, ang mas matindi sa atin, mas matindi tayo sa centurion. Ang centurion, wala siyang word. You have the word of God. You say the word. Lord, sinabi mo sa iyong salita, hindi mo pababayaan. You speak the word over your life. I am forgiven. I am loved. I am a friend of God. I am a child of God. I am blessed beyond measure. I am powerful. I have the authority. You speak the word of God over yourself. Amen, oy! Amen. Bantayin nyo nga yung iba, baka parang nangangalikot ng Facebook sa inyo dyan. Di ba sinabihin na kayo, huwag nyo kalikutin nyo. Alam nyo kapag nagfe-Facebook, hindi naman ako yung binabastos nyo, yung Diyos. Sasabihin mo sa katabi mo, huwag kang bastos. Makinig ka. Huwag mong kalikutin yung cellphone mo. Maganda sana kung Word of God yan, no? Pero kung Facebook yan, o nagre-reply ka sa ano. Amen? So balikan natin. Katulad ng centurion, you speak the word of God. You have the word of God. Hindi mo na kailangan sabihin kay Lord, Lord, just speak the word. Just sinabi na niya. Nakasulat na nga. You speak the word of God over your family, over your life, over your studies, and you will find good and best results in your life na hindi mo pa nakita. Because you have spoken the word of God, which is the word of life. Amen? So when God speaks, it is done. Pero God has already spoken. God has already spoken. You are already saved. You are already forgiven. Bagong nilalang ka na, blessed ka na, hindi ka kawawa. Anak ka ng Diyos. He has already spoken. Just receive the word. You are blessed beyond measure. Amen. So last point. Sabi ng Lai, salamat mayari na yan. God is faithful to His word because He is watchful to make sure His word come to pass. Binabantayan ng Diyos na ang bawat salita niya, bawat prophecy ay mangyari. Saan yan nakasulat? Jeremiah 1:12, the Lord said to me, you have seen correctly, for I am watching to see my word fulfilled. Pinapanood ko, ibig sabihin na pinapanood lang, binabantayan ko ang aking salita na ito ay maisakatuparan. Alam nyo ba, si Jesus yung virgin birth, which is very, 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 very impossible. Na hindi na, ang sabi ng mga magagaling sa, yung magaling sa math, kinumpute nila kung gaano ka-imposible. Kung minsan meron yung 1 in a million, no? Yung kay Jesus, 1 in yung virgin birth. Yung parang daw takpan mo na yung buong Nevada. Alam niyo yung state ng Nevada, isa sa pinakamalaking state ng Amerika.
takpan mo daw ng mga coins na aabot ng mga 2 to 3 feet. Maghulog ka ng kakaibang coins at ihalo mo yon, dapat para matupad yung virgin birth, pag binunot mo, yun ang makuha mo. Kahit lang dito, punuin natin ng coins ito. Isang coin lang, which is very, very impossible. Ibig sabihin ito, hindi na mauulit ang virgin birth. Kapag sinabi ng kaibigan mo, buntis ako, sinong ano, hindi ko alam. Huwag kang maniwala dyan na virgin birth yan. No? Isa lang si Mary kamo. No? No. Kaya buntis yan, naglandi. No? Hindi yan na pinuntahan ako ng Holy Spirit. No? Sabi mo, sapukin kita dyan, no, na nahihibang ka na. Maraming nahihibang ngayon eh. Di ba merong, nung minsan, no, na ko lang, hinuli nung pulis, yung nagpapanggap na pulis, naka-uniforming pulis. Yung iba naman, hinuli, hindi naman nagpapanggap kasi ang suot niya, yung uniforme ng sundalo. Hindi naman po ako, hindi, bawal pa rin. So bawal pala suotin yung mga damit na hindi dapat mong suotin. Sabi ko, yung iba lalaki nagsusuot pang babae, ba't hindi hinuhuli ka? No. Hindi sila hinuhuli na ano. Kaya nga, bakit ko ba sabi yun, no? Kasi meron yung, naalala ko kasi nung panahon namin, meron yung sabi niya sa tatay niya, tay, kanya, magmemesa ata ako, sakit-sakit ng puson ko. At tigilan mo ako, anak, kanya, no? Hindi tayo totoo, ang kulit-kulit niya. Sabi niya, hindi tayo, masakit talaga yung puson ko. Oy, Berto, tigilan mo ako, sana masasapugin na kita, kanya, no? Kaya pala, hindi siya pinapasin ng tatay niya. Nag-LBM pala, no? Sinabi niya nakakita ka na ng men's na kulay dilaw. Anyway, tignan natin yung chronological order ng fulfillment ng conception by a virgin. Hinula yan, Isaiah 7:14, the virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel, na fulfill saan? Matthew 1:22-23. Remember, God is watching His word to be fulfilled. And then, yung birth in Bethlehem, sabi ni Micah, but you, Bethlehem, out of you will come for me one who will be ruler over Israel. Sa Micah, hinula yan, and then makikita mo na pinanganak si Kristo, Matthew 2:1-5-6, fulfilled dito, na sa Bethlehem, pinanganak si Kristo. And then, nung pinapapatay nagkaroon ng nagalit si Herod dahil he was outwitted by the Magi, sabi niya, patayin lahat ng mga 2 years old, pababa na mga baby. So sabi ng Lord, punta kayo ng Egypt. Sa Hosea nakahula yan, 11:1, out of Egypt I called my son. No, Matthew 2:14-15. Ang sabi diyan, na fulfill yung Joseph took Mary and Jesus to Egypt to escape Herod. Binantayan ng Lord, no, na fulfill. And then return to Nazareth. Nung sabi ng Diyos na balik na kayo, nakahula yan sa Isaiah 11:1, a shoot will come up from the stump of Jesse, Judges 13:5, he will be a Nazarite, kaya tinawag siyang Jesus of Nazareth. Hindi sila bumalik ng Bethlehem. No, pumunta sila sa Nazareth. Dahil natatakot si Joseph, baka buhay pa yung ibang kamag-anak ni Herod na pumatay ng makita si Jesus. Kaya nga natupad yung fulfillment ng prophecy sa Old Testament that Jesus was a Nazarene. No? And then suffering and death and resurrection, Isaiah 53:5. He was pierced for our transgression. Napako siya. Psalm 16:10, you will not abandon me to the realm of the dead. Na hindi mananatiling patay si Kristo. Natupad dyan Matthew 27:35-50, tsaka Matthew 28:6. Fulfilled on the cross and in tsaka pa yung empty tomb. Marami to. More than 300 prophecies accurately tinupad ni Kristo. Why? Because God watched His word to be fulfilled. Even in the beginning, nandun na si Kristo, finulfill. Nakaready ba yung video? Pwede natin, gusto niyong manood? Umiling yung iba, ayaw kanya. Walang bayad to. Sige, panoorin muna natin ito. Let's take a look at this in Hebrew. The Hebrew word bereshit translates to in the beginning and is the first word of the Hebrew Bible, specifically the book of Genesis. Here's how it looks in Hebrew. Unlike English, Hebrew is written and read from right to left. The Hebrew word bereshit consists of 6 letters. Let me explain the names of the letters and their meaning. The first letter is bet,
which means tent. The second letter is Resh, which means head chief. There are other words within this word. By combining Bet and Resh together, you get the Hebrew word bar, which means son. The third letter is the word Aleph, which means Adonai, God, or Yahweh. The fourth letter is Shin, which means to destroy. The fifth letter is Yod, which means hand. The sixth and final letter is Tav, which means cross or covenant. Putting these meanings together, we already start to form a sentence. The Son of God, destroyed by his own hand on a cross. The other words within this word are, by placing Shin, Yod, and Tav together, you get the word Sayet, which translates to thorns in English. By putting Resh, Aleph, and Shin together, we get the word Rosh, which means head in English. Bet, Resh, and Shin together form the word Berosh, which means tree. Shin and Yod together form the word Shai, which means gift. Okay, now let's put all these pieces together. The Son of God, destroyed by his own hand on a cross with thorns on his head, hung up on a tree as a gift of the covenant. Jesus was literally in the beginning. John 1:1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sinong magsasabi na ang Bible ay sulat ng tao? Opo, hindi siya sinulat ng Diyos. Sinulat ng 40 authors, magmula kay Moses and different prophets, tsaka apostles. 40, sinulat, tao ang sumulat. Alam na naman, pasulat ng Diyos yan sa kalabaw. Pero ito ay talagang salita ng Diyos. Yung in the beginning is Bereshit, na ang ibig sabihin na kanina binasa natin, the Son of God, destroyed by His own hand on a cross, but with thorns. May alagita ba na kaya? Ayan, the Son of God destroyed, mayari na ako. The Son of God destroyed by His own hand on a cross with thorns on His head, hung up on a tree as a gift of the covenant. Sinong makakaalam nito? Sinong gagawa nito na yung mga words na yon in the beginning, nalilagay ng Diyos na kung i-decode mo, nakalagay pala doon the Son of God na mapapako siya sa krus. On the cross, ito yung covenant ng Lord as a gift sa atin. Kaya doon sa first word pa lang, yung Bereshit or beginning, nandun na si Kristo. At sinabi ng John 1:1, in the beginning was the Word. Who was the Word? Jesus. Kaya nga, in the bininging. In the beginning. In the beginning, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was with God. Wow. Alam mo, loko-loko ka na lang, mamuting-muting ka na lang, kapag hindi ka pananiwala sa Word of God. Kapag kinu-question ba, parang may contradiction dito. Ang galing mo, parang alam mo na talagang kontrang-kontra, pag-aralan mo munang mabuti. Marami sa atin, kahit yung edad nyong yan, parang sinasabi nyo, marunong pa kayo. Pero sino yung makakapaglagay ng hidden word na yon, hidden message na yon, na in the beginning, sabi nga ng Panginoon, I watch my word to be fulfilled. Yung pinakaunang sinabi niya, na bago pa tayo likhain, lilikha tayo ng tao na kawangis natin, Triune God, Holy Spirit, the Son and the Father, pero magkakasala ang tao, pero ikaw anak ay mamamatay para sa kanila. Nakasulat na in the beginning. Hindi ba kamangha-mangha ang word ng Lord? Amen! Kaya nga from Genesis to Revelation, God is watching His word. Kahit nung sinabi niya sa Genesis 1:3, God said, let there be light, and there was light. Hanggang ngayon, hindi pumupundi. Nandiyan pa rin yung araw, di ba? Because God's word is faithful from the very start. God spoke and watched His word bring order and accomplish what He intended. Hanggang ngayon, meron pa rin oxygen. Hindi tayo nawawalan ng oxygen. Dapat ang Diyos, hanggang sa Book of Revelation, tinitignan ng Lord to the Lord God, sa Revelation 22:6, sabi niya, the Lord, the God of spirits of the prophets, sent His angels to show His servants the things that must soon take place. So from Genesis to Revelation, the same faithful God is still watching what He has spoken will reach its final fulfillment. Amen. So nothing He said at the beginning will be left undone at the end. In fact, yung in the beginning na fulfill na 2,000 years ago. Marami pang prophecy
Huwag kayong maniwala na para lang tayong kabuti na lumitaw. Hindi, darating ang Lord, ginawa niya tayo. Babalik na ang Diyos. Are you ready? Babalik na ang Panginoon para kunin niya tayo, para wala ng karamdaman. Wala ng thesis. Wala ng examination. Amen. Higit sa lahat, wala ng chismosa. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo.